General, ano na ba status ng ICI ngayon? Kasi so far, tuloy pa rin naman po yung mga ginagawa natin pag-imbestiga dun sa mga ibang mga flood control projects at mga infrastructures. And then we are also waiting kung meron pa pong appointment ng bagong commissioner po para sa ganun ay makapag-function po ng maayos ang ICI po. Process ng mga bago, napapalit doon sa dalawa na umalis. Opo. Opo, kasi I suggested nga po kay chairman namin na I think we need to write the Office of the President and ask them if they already have a replacement po sa mga commissioners namin. Kasi nga, hindi po makapag-function ng maayos ang ICI with two lacking commissioners po. Pero paano yung mga sinasabi ng ombudsman ngayon na 1 to 2 months na lang daw? Yung ICI, sinabi niya last month. At yung sinasabi naman ni Claire Castro na medyo redundant na. At yung trabaho dapat ng ICI, trabaho na ng ombudsman. Nag-uusap pa kayo with the executive tungkol dito? Opo, ang nakikita ko naman po dito is in the event po na they deem it na ganun nga po ang i-terminate na nila o i-abolish ang ICI because they feel na parang may duplication po ng function, wala ko tayong magagawa. But so far, as of now, wala pa ako na mag-notice. That's why sabi ko nga is we have to write the Office of the President if they are still appointing a new replacement for the resigned commissioners po ng ICI. Pero sir, wala pa pong response from the Office of the President kung sila ngay mag-a-appoint, wala pang feedback? So far, wala pa ho. Kaya nga sabi ko nga is we have to formally write the Office of the President kasi nga we are expecting na nung nag-take effect po yung resignation ni Commissioner Singson ay meron na ho silang inaay na papalit kay Commissioner Singson, and then it was followed by the resignation of Commissioner Fajardo. So kaya sinadjust ko po last week na I think it's high time na we have to write the Office of the President for us to get a clear guidance kung ano po ba ang magiging fate ng ICI po.